yung abogado. Yung ano pala, Colonel, yung about dun sa nag-trending nung nakaraan, parang last month, yung meron kang mugshot. Ano pala yung totoong nangyari? Ang nakita ko, kaya siya mainit, akala niya tama yung... Kasi bro, yung Republic Act 11235, Motorcycle Crime Prevention Act, pinangalanan nila na doble plaka. Okay. So pagka hindi ka nagbabasa ng batas, Yung sa ano, sir, komento ng iba na sinasabing pabor kayo sa doble plaka. May katotohanan ba yun? unang-una, ngayon, pag bumili ka ng bagong motorsiklo, may mga nakakaranas, 3 months, 6 months, 1 year. Wala pang ORCR. Ako nakita ko yung ibang nakalagay doon, sir. Dati bayan sila ko eh. So naging mahigpit sila sa... At ang napili ko, itong One Rider Party List. Kasi ang mga kasama ko dito, mga... mas makakatulong sa mga riders para magkaso dun sa mga maling huli. Ganito yan, brother, ano... So ayan, Colonel Busita kasama natin. Ito gamit ni Colonel, no? Yan, One Rider Party List. Hello. Hello. Good day, step bro. So ngayong araw kasama natin si Colonel Busita para sa one-on-one interview about sa pagtakbo niya sa One Rider Party List. Anong numero ulit, Colonel? Number 14 Number sa 14 balota. sa balota. So alamin natin kung ano ba yung mga advocacy na ilalatag niya para sa mga rider. So yun, Colonel, umpisahan natin dun sa advocacy na lagi mong sinasabi sa mga videos na makakatulong 100% sa mga rider talaga. Actually, yung advocacy natin, pag tiningnan mo yung Rider Safety Advocates of the Philippines, parang magiging ang maiisip mo para sa riders lang, di ba? But Yes, of sir. course, nakita kasi natin, mas malaki ang problema dito. Sila yung madalas na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Pero kapag humihingi ng tulong sa atin yung mga ibang motorista, like truck drivers, binibigyan din naman natin ng tulong ang mga ito. Colonel, ano ba yung masasabi mo dun sa komento ng iba na bakit ba tumutulong ka pa retirado ka na? Kumbaga, wala ka na sa loob ng kapulisyahan. Yes. Alam mo, ang simpleng ugat niyan, yung lagi kong binabanggit, anak mahirap ako eh. At totoo naman yon na bata pa lang ako sa serbisyo, sa military and police service. Kita ko na yung mga katiwalian eh. At bilang isang anak mahirap, alam ko, halimbawa, mahirap na tao ka lamang, wala kang kakayang ipagtanggol ang sarili mo eh. So ako, masakit sa akin na nangyayari sa iyo yun eh. Wala naman ibang magtatanggol sa iyo. So kaya kahit retired na ako, ginagawa ko pa ito. So madalas, Colonel, yung mga delivery rider, no, yung natatimingan ng huli na tumatawag sa'yo. Basta rider, ang hindi lang naman naabuso, big biker eh. Oo, totoo yun. Then, Colonel, nababanggit mo rin sa mga nakaraang interview na pag nakapasok tayo sa party list, meron tayong gagawing batas, i-implement na batas na mas makakatulong sa mga riders para magkaso dun sa mga maling huli. Ganito yan, brother, noong 2006 na ma-assign ako ng Highway Patrol Group, nakita ko na yung mga pang-abuso, maling pagpapatupad ng batas sa mga motorista. At hanggang ngayon, dinadanas naman ang karamihan yan eh. 2006, sir. 2006 nung ma-assign ako sa Highway Patrol Group. Yung ginagawa ko ngayon, noong 2006, ginagawa ko na libreng seminar sa mga motorista. At kapag humingi ka ng tulong, kahit sino ka, tinutulungan kita. Ginagawa ko na yan noon pa. And hanggang ngayon, at nakita ko na na-realize ko ba, pagtanda ko pala at hindi ko na kayang ipagtanggol ang naapit na abuso, katawa-tawa na lang ako sa tiwali. Baka So, mumulahin pa ako ng wala na magpapatuloy nung advokasya. Yes. So, meaning, kung naisip ko, kung hindi ako tatakbo sa politika, pagtanda ko, tapos na yung advokasya. Kasi wala akong alam na papalit sa akin. Nakita ko na walang papalit sa akin. Nag-decide ako, kinausap ko ang family ko, kinausap ko yung mga kasamang leaders, no? Sa grupo na sabi ko, manalo o matalo, kailangan kong tumakbo sa politika. Pero pumasok din ba sa isip nyo, Colonel, na senador agad yung takbuhin? Actually, ang unang pagtatangka ko, binala ko, senador. Pero siyempre, hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak, no? Pag-aaralan mo, saan mas maganda. Sa party list system, may accreditation eh, ang daming requirements. Hindi madali magpa-accredit sa COMELEC. Unlike kung ang tatakboy mo senatorial, para kang nag-apply sa isang company, as long as na kumpleto ang requirements mo, pwede
kang maging kandidato. So, yun ang binala ko. And na-realize ko lang along the way na parang ang hirap nun dahil unang-una, wala naman tayong pera. Yes, ako naman, retired nga, pero hindi naman ako nasangkot sa kung anong katiwalian o ano. In other words, wala akong malaking pera para magamit dito sa pang-kampanya. Ang maganda nito, may ilang mga party list na nag-imbita sa akin at ang napili ko itong One Rider Party List kasi ang mga kasama ko dito, mga riders talaga. So balik tayo. Naisip ko na kung hindi ko gagawin to, pagtanda ko, tapos ng advokasya, sinong papalit? Paano na yung mga motoristang naapi, naabuso? So ang maganda nito, kung makaupo tayo sa Kongreso, yung batas na isusulong natin, unang-una, yung magpoprotekta sa mga motorista. Kasi kapatid, brother, simula nung 2006 hanggang ngayon, halos memorize ko na lahat ng mga problemang dinadanas ng kumbaga, mga yung motorista. sistema nung mga huli-huli. Oo, sa kalsada. At ang isang nakita ko talaga dyan, kung bakit simula noon hanggang ngayon nangyayari yan, is pagka yung sinasabi ng iba, i-contest mo para may due process. Hindi nila naintindihan yung sinasabi nila eh. Why? Pag naman, brother, mali ang huli sa'yo, nag-contest ka. Pag nanalo ka, yung danyos, hindi babayaran sa'yo. Kumbaga, wala ka ring mapapala. Wala. Literally. At yun namang nagkasala o nagkamali ng panghuhuli sa'yo, hindi naman pinapanagot. So, walang punishment din dun sa side nung humuli. Oo, kaya parang okay lang sa kanila eh. Nakadagdag pa dito, yung may ibang mga lokal na pamahala nagbibigay ng porsyento. Yung iba 20%. So kung ako ay police, ako ay enforcer, mahilig akong humuli. Halimbawa lang, nakahuli ako ang halaga ng multa is 20,000 sa isang araw. Ang 20% nun, 4,000 pesos. Ang laki nun. So yung Kaya iba, ticket lang ticket. Mapapansin mo, ticket ng ticket. Lahat ng gustong ilalagay. Tapos pag complaining ka, sasabihin, arrogante ka, dadagdagan pa yung mga violation mo. At malakas ang loob nila na kapag naman nag-contest ka, wala silang papanagutan eh. Yes, sir. Abala lang din sa nahuli. Yan ang sitwasyon ngayon na nakita ko, hindi mababago yan eh kung ganito lang gagawin natin. So kung makaupo tayo sa Kongreso, magpapasa tayo ng batas na magiging armas at magpoprotekta sa mga motorista. At alam mo, brother, kahit naman maganda ang batas, kung hindi na ipapatupad, useless din. So anong gagawin natin? Ngayon kasi, pag tumawag ka sa opisina, nagsumbong ka, at nakita natin na mali yung huli sa'yo, hindi na natin ina-advise na mag-contest ka. Almost 100% ng tumatawag, alam nila na mali ang huli sa kanila. At hindi naman tayo nagtatanggol o hindi natin kinakampihan pag mali yung... Hindi naman kinukonsinte pag mali. Hindi. Kasi paano mo ilalaban sa pulis o enforcer yung mali? Tama. Mapapahiya ka lang. Paano kung mali ka, ilalaban ko sa pulis o enforcer? Hindi ko alam, dire-record pala. O di, paano natin didepensahan yun? So kung sakali, Colonel Busita, once na makapasok tayo, bali magpo-provide tayo ng abogado para dun sa mga rider na walang pang due process. Ganito yan, brother. Di ba may Facebook ako, may YouTube ako. Ngayon kasi, pag nahuli ka at na-evaluate ko, mali ang huli sa'yo, hindi na kita advise na mag-contest. Kasi lalaki ang danyo sa'yo, hindi naman natin makukolekta, hindi naman papanagutin yung nagkamali ang panghuli sa'yo. Kaya ngayon, binibigyan na kita ng pera, pambayad sa multa. No? Ngayon, ano na lang ang kulang doon? Pag nakaupo tayo sa Kongreso, ang kulang na lang doon sa ibibigay ko sa'yo, libreng abogado. Para may ORCR ka, may ticket, may resibo ng multa na mali ang huli. Yes, sir. Then, ibibigay ko sa'yo, libreng abogado. Magsasampa ng kaso laban sa pulis o enforcer. Kasi So sampa na agad ng kaso. Yes. Yun lang kasi ang nakikita kong pamamaraan para masupil ang mga ito. Dahil ano ngayon, halimbawa ikaw ay isang maliit na manggagawa, magrereklamo ka laban sa pulis o enforcer. Hindi naman lahat, pero may mga konsentidor na supervisor na superior na sa halip na tutulungan ka at mapanagot yung nagkasala sa'yo, ang papanigan pa yung mali ng mga kanilang tao niya. tauhan. Oo, kaya sa ngayon, talagang mas pinipili ng mga kapatid nating motorista na manahimik na lang. Magbayad ng multa, kahit mali ang huli, manahimik na lang. Yun ang Para nangyayari. hindi na lumaki yung gulo dahil pulis nga yung ano. Natatakot sila eh. Kung ganun ang mangyayari, wala. Tuloy-tuloy na yan eh. Matagal ng sistema yan, yung katiwalian. Seryoso ako na talagang katulad ng nabanggit ko sa'yo, ngayon, pag mali ang huli, nagpo-provide na tayo ng pangmulta.
Tinutulungan natin yung motorista kasi kawawa naman. Ang hirap kumita ng pera pag mumultahin pa ng maling huli. So ngayon, brother, nagbibigay na tayo ng pangmulta. Ang kulang na lang talaga yung sa lawyer, yung abogado. Yung ano pala, Colonel, yung about dun sa nag-trending nung nakaraan, parang last month, yung meron kang mugshot. Ano pala yung totoong nangyari? Ang SOP kasi sa PNP, ikaw, nag-surrender. Ang SOP doon, dahil ikaw ay may warrant of arrest, ang ano doon is arrested person. Nung malaman ko na mayroon akong warrant of arrest, nag-report ako immediately sa police station and nag-file ako ng bail. Yun ang masakit doon Kumbaga, na-judge ka agad. Hindi ka pa nasintensyahan. Pero wala pa namang hearing, no, na nangyari? Wala pa. Hindi ka pa sentensyado, pero pinagsuot ka na ng t-shirt. Yun yung proseso no? Kaya wala akong magagawa. So, yung isip ng iba kasi, Colonel, na nasa social media, parang nakulong ka. Hindi naman. So, available naman yung ano, di ba? Available naman yung 3 kaso doon sa chinelas issue. So, yung chinelas issue, Colonel, ang mainit talaga dyan syempre si Sir Bong Nebriha. Una-una dahil tao niya yung sumita doon sa back ride. Hindi lang yon. Kita ko kaya siya mainit. Akala niya tama yung pinapatupad nila. Kasi makikita mo naman pinaninindigan niya. Akala niya tama. Kinampihan siya nung ilang opisyal ng pamahalaan. Kaya akala niya talaga tama. Kumampi pa si Ben Tulfo. Alam mo, nung mainit na yung issue na yon, parang ang dating, ako nakikialam, tama yung ipinatutupad nila. Ang akala talaga nila, tama yung ginagawa nilang pagpapatupad ng batas. Kaya talagang mainit sila. So, hindi na nila ma-admit na may mali pala dun sa batas na pinatupad nila. Yes, at yun naman ay base sa batas, hindi base sa sinasabi ko, no? Pero sa akin, Colonel, parang hindi ko na masyadong iniisip yung tama at mali dun sa nangyari. Parang sa akin, syempre, mas nangibabaw yung malasakit dun sa sitwasyon nung hinuli. Kasi alam mo na perwisyo sa trabaho, then maliit lang naman masyado yung dahilan para huliin O may ibang reason pa ba? May ginawa bang violation, traffic violation? Wala naman. Ang ano lang doon yung angkas. So nasita lang talaga, Colonel, na uy, malayo pa lang, nakatsinelas, sinara na. Nakita, nakatsinelas. Ang alam ng enforcer, dapat hulihin yon at bawal sa batas. Ang alam niya. At in fact, marami na siyang nahuli. Hindi una pa lang yan. Pero meron namang batas na nasusulat na pwede talaga sa back ride. Wala. Pwede. Hindi, ganito yun yung administrative order na yan, hindi ko lang ma-recall yung exact number, ay LTO ang naglabas. 2008 yan. Mula 2008 hanggang ngayon, ang LTO at ang HPG na deputize nila, hindi nang huhuli ng mga rider na ang angkas nakatsinelas. Yun yun. At yun naman ay tama, alinsunod sa batas. Ang problema lang, itong enforcer ng MMDA na nanghuli, ang pagkaalam niya ay labag sa batas yung nakatsinelas ang back ride. At yun din ang pagkaalam ni Colonel Nebriha. Kasi kung alam niya na mali yung kanilang panguhuli, siguro hindi naman maaring nagkaroon ng nagkainitan pero hindi mauuwi sa ganitong sitwasyon. Actually, after noon, may mga ipinahuli pa siya At nung may pinahuli pa sila, may mga nahuli pa sila, yung isang nahuli, tumawag sa akin, nag-contest tayo, 4 na lawyers ng Adjudication Division ng MMDA pumirma. At sinasabi doon, mali talaga ang huli. So yun, maganda yung nangyari na yun. Yung sa sir, komento ng iba na sinasabing pabor kayo sa doble plaka. May katotohanan ba yun? Unang-una, ang nagsasabi niya, si Jobert Bolano sa si Rod Cruz. Sino yung isa, sir? Rod Cruz. Rod Cruz. Rod Cruz. Hindi ko rin sila masisi kasi iba yung, hindi ko sinasabing mas magaling ako. Ang nakikita ko lang sa kanila, hindi nila nakikita yung ilang provision sa batas na maganda. Yung Republic Act 11235, Motorcycle Crime Prevention Act. Pinangalanan nila na doble plaka. Okay. So pagka hindi ka nagbabasa ng batas, parang ang dating, yung Republic Act 11235, doble plaka agad. Yun agad yung nasa isip ng tao. Oo, parang may, hindi ko alam kung intentional o hindi nila naintindihan yung laman ng batas. Bakit ka mo? Una, hindi talaga doble plaka yon. Ako nakita ko yung ibang nakalagay doon, sir. Dati bayan sila ko So naging mahigpit sila sa rehistro ng motor kung kanino nakapangalan. Alam mo, kaya napangalanan nila, kaya sinasabi nilang kampi ako sa doble plaka is, una, siguro, dahil hindi ako nakipag-cooperate sa kanila doon sa rally, ay paano ako magko-cooperate kung against sa kalooban ko? Bakit? May magandang provision doon sa Republic Act 11235. Ano yun? Kung mapapansin mo, ngayon, pag bumili ka ng motorsiklo, nakalimang salin na kumbaga, deed of sales, open deed of sale na iba. Open deed of sale. Kunwari, brother, ikaw ay papito ka doon sa bumili ng motorsiklo, ay in good faith ka, responsable ka, talakarin mo yung transfer of ownership
ownership. Doon mo ma-discover nakaw pala yung motorsiklo. So, anti-fencing agad. So doon sa batas na yon, hindi mangyayari yon. Bakit? Inuobliga ng batas na kapag nagbenta ka, kaya bumili ka ng motorsiklo, doon sa ilang araw lamang, dapat ma-transfer mo ang ownership. Yung Republic Act 11235, Motorcycle Crime Prevention Act. Pinangalanan ng iba na doble plaka, pero ang totoo, hindi. Kumbaga kasama lang din yung doble plaka doon. Nakapaloob lang Nakapaloob doon. lang. Kasi hindi tama na yung batas, pangalanan mo doble plaka. Kasi yung doble plaka issue, isa lang sa nakapalaman doon, sa mga provision. Now, kaya hindi tayo sang-ayon doon sa iba. Of course, hindi naman natin sila kino-question. Hindi lang tayo pwedeng sumama sa gusto nila. Kasi may mga provision doon sa Republic Act 11235 na pinangalanan nila na doble plaka. May provision doon na maganda para sa riding community. Ngayon, pag bumili ka ng bagong motorsiklo, may mga nakakaranas 3 months, 6 months, 1 year. Wala pang ORCR. Dito sa Republic Act 11235, mauobliga ang mga dealers. Kasi Naku, daming ganyan dealer. kasi pag hindi agad na-rehistro, ay may pananagutan sila. Ang laki ng mawawalang pera sa kanila. Mas malaki pa doon sa kikitain nila doon sa isang unit na nabebenta nila. So, malaki ang benepisyo sa riding community. Yung dalawang yon, maaring hindi nakita ni Jobert Bolanos at saka ni Road Cruz. Ngayon, doon sa doble plaka. Yung sa doble plaka, hindi talaga kayang ipatupad ng LTO yon. Hindi dahil kaya kasi sinasabi is ini-small ko yung LTO. May mga hindi kayang ipatupad ng LTO kasi may mga problema. Ano yon? Alam ng ating Pangulo na unsafe yung plaka. Kaya ang guidance doon ay decal or sticker. And around 70% ng motorsiklo natin, brother, hindi pwedeng kabitan ng decal or sticker. Yun, number one problem. Number two, kasama doon sa provision ng batas na yon na kapag ka in-impound yung motorsiklo mo, ito turn over sa police station. At syempre, yung custodian, yung police officer, may liability, may responsibility. Halos lahat ng police stations walang impounding facility. So, malaking problema yon. Kaya yan, hindi talaga may papatupad pa ng LTO hanggang sa magkaroon na ng amendment. Pangatlo pa, doon sa parte ng multa. Ayun, medyo malaki. Oo, Mas mahal pa sa motor, sir. Ang magbe-benefit dyan, yung tiwali. Bakit ka mo? Ay siyempre, kung tiwali ako, nahuli kita. Mr. Juan de la Cruz, ang multa nito, 50,000. To 100,000. Oo. So, ibig sabihin, brother, kahit ikaw ay matinong rider, ang iisipin mo, umareglo na lang doon sa tiwali. Nung pipiliin mo, umareglo, magsuhol ng 10,000 o magmulta ng 50,000 pesos. Common sense yan eh. So, itong batas na ito, doon sa parte ng doble plaka, doon sa multa, ang makikinabang talaga dito, yung mga tiwali. And I don't believe naman na papayagan ito ng mga kinauukulan na itong portion ng multa. So, ibig sabihin ko, may magagandang provision dito sa Republic Act 11235 at doon naman sa parte ng doble plaka, hindi may implement ng LTO kasi may malaking problema na dapat ma-resolve muna. And, di ba ngayon, hindi naman ini-implement yon? Yes, sir. Wala na. Actually, hindi na pag-uusapan. At hindi naman talaga ma-implement yun. Kahit tanungin mo LTO, hindi nila kayang implement yun. So, yun lang, Colonel. To sum up, yung interview natin ngayon, bale sa darating na eleksyon, syempre, supportahan natin, One Rider, party list, and kay Colonel Busita, number 14 sa balota. And dun sa mga advokasya na shinare niya sa atin, all in all, masasummarize ko na pag mali yung huli sa atin, meron na tayong kakayahan na mag-file agad ng kaso. Kumbaga, hindi na tayo yung parang magdadalawang isip pa kasi syempre pulis or may posisyon yung humuli. So yun lang, Colonel Busita, maraming salamat sa pagpapaunlak sa interview. Salamat sa interview at maganda ito. At least may parating natin sa ating mga kababayan yung aking mga pinaplano kung tayo makaupo sa Kongreso. In benefit of all the riders. At paglilinaw lang, brother, ginagawa ko ito kasi doon sa paniniwala na tayo naman lahat may hangganan eh. Yes, sir. Para sa akin lang, kung hindi ko ito gagawin, wala na magpapatuloy. Pagdating ng araw na mamamatay na ako, pagsisisihan ko. So kung ano mga resulta nitong election sa May 9, 2022 election, ito yung magiging ibig sabihin, kung manalo, di okay para sa mga motorista. Kung talo, at least, pagdating ng araw na mawawala na ako, wala akong pagsisisihan. Ganun lang naman yun. And alam ko kasi, wala namang ibang gagawa nito, kaya ginagawa ko. Ayun, salamat, Colonel Busita. Again, Colonel Busita, founder of RSAP. So, maraming salamat po. And One Rider. Good morning. One Rider po, number 14 sa balota. Maraming salamat po. Thank you.